Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsana sa mga terminal ang mga babiyahe para sa Pasko at Bagong Taon. Inaasahang darami pa yan sa mga susunod na araw pero ngayon pa lamang punuan na ang maraming biyahe. Hinigpitan na rin ang seguridad sa maraming terminal tulad sa Parañaque na karaniwang dinadagsa ng mga pasahero. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, kumpara kahapon, higit na mas marami na ngayon ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. As of 6 p.m., umabot na raw ang bilang sa mahigit 146,000. Di mapalagay si Aling Merly nang makita namin kanina dito sa may PITX. Wala para alas 9 ng umaga, nandito na siya. Pero mag-aalauna na ng hapon, di pa rin siya nakakakuha ng tiket pasursugon sa December 28. Karamihan daw kasi sa mga biyahe sa araw na yon, fully booked na. Kung sa hirap, mahirap talaga. Kailangan magtiyaga para makauwi. Kasi para sa pamilya. Bakit 28? Kasi yun ano namin bakasyon sa amo ko. Namamasukan po ako. Pero swerte pa rin si Aling Merly pagkat kalaunan ay may nabakante ring upuan. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng PITX, may masasakyan at masasakyan pa rin umano ang mga pasaherong dadagsa sa kanilang terminal. Kailangan lang daw talagang magtiyaga sa pagpila. Kasi nga na-estimate na natin to through the years, no? May data naman tayong pinagbasihan. Kaya naman, meron tayong mga additional units on standby kung sakaling kakailanganin to sa isang particular destination. Kasabay niyan, nakipag-usap naman tayo sa DOTR at LTFRB para makapag-issue ng special permits kung kinakailangan, no? Right there and then, para hindi maantala yung mga kababayan natin sa kanilang pagbiyahe. Kumpara kahapon, higit na mas marami ngayon ang mga pasahero dito. Posible nga daw umabot sa 200,000 ang kabuang bilang ngayong araw. Tuloy, siksikan na ang mga waiting area. Siyempre, ganun talaga. Tiis-tiis na. Tiis-tiis. Mahalaga kasi, siyempre, Pasko ngayon, mahalaga magkaisa. All in all, magmula December 20 hanggang January 6, di bababa sa at least 3 million passengers ang inaasahan nating dadaan dito sa PITX. Ngayong hapon, nagsagwa naman ng security inspection dito sa PITX si NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin para matiyak na nasa ayos ang deployment ng mga pulis sa nasabing terminal. Nakita natin, nagagalak tayo na okay naman, ready sila. Yung full deployment ng ating kapulisan ay talagang nagagampanan nila. Sabi nga ni manager, wala pong reported crime incident within the day and the past few days. Dagsa na rin ang mga pasahero sa terminal ng bus sa Dagupan City para sa Kapaskuhan at pagsalubong ng Bagong Taon. Di nalalayo ang sitwasyon sa bus terminal sa Cebu City kung saan unti-unti na rin ang pagdating ng mga bibiyahe. Sa Davao City Overland Transport Terminal naman, mahigpit ang inspeksyon sa mga pasahero at sa mga dalang bagahe. Nagpaalala ang pamunuan ng terminal na mag-iingat sa mga modus. Katong ingat nga naatay na intercept nga murag modus nila nga sabayan ang usa ka pasahero. Kunwari, they will pretend nga ilahang kauban, then sila ang magdala or magkuha sa bagahe. Samantala, ayon sa NCRPO, kung kinakailangan, handa raw sila magdagdag na mga pulis dito sa PITX lalo't sa mga susunod na araw, inaasahan ng lalong pagdagsa ng mga pasahero. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At fully booked na rin ang mga biyahe ng barko tulad sa Manila North Port. Sa NAIA naman, nagsisimula ng magdatingan ang mga balikbayan. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, dumarami na nga yung mga pasahero sa ating mga pantalan at airport at dito sa NAIA Terminal 3, mga eksena ng reunion na mga matagal na nagkawalay ang ating nasaksihan. Punong-puno ng pagmamahal ang mga eksena sa airport tuwing ganitong magpapasko. Mga magulang na umuwi galing abroad para sa kahit konting sandali ay makasama ulit nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa rito si Jonathan na nagtatrabaho sa Taiwan. Tumago muna ito sa anak na naghihintay sa kanya hanggang
2 beses pa lamang daw na nakakasama ni Jonathan ang 4 na taong gulang na anak simula nang ipanganak ito. Bali, nasa Taiwan na rin ako nung pinanganak siya. Nakita mo naman siya noon? Oo, 1 month, tapos ngayon ulit. Ano pakiramdam? Masaya. Si Lisa taon-taon na pinipiling sa Pilipinas magpasko kahit 17 days lamang ang kanyang bakasyon. Masaya. Kasama mo yung pamilya, siyempre. Kung may mga dumarating, may mga umaalis din tulad ni Mang Boy na out of the country magpapasko dahil ililibre ng anak niyang nasa Macau para doon magbakasyon. Bakasyon sa Macau. Doon ka muna? Sarap naman. Ayon sa MIA, inaasahan nila yung peak o yung pinakamarami ng mga pasahero sa airport sa December 22 ngayong Christmas holiday. Kung may biyahe kayo ngayong Christmas holiday, ang payo ng MIA yung 2 oras bago yung flight nyo. Pag domestic flight, dagdagan nyo na yan ng 1, gawin nyo ng 3. Para naman doon sa mga international flight, dati 3 lamang before yung flight nyo ang kailangan nyo. Ngayon, 4 na oras na. Pagtitiyak naman ng MIA na repair na ang baggage system at mga aircon para maiwasan ang mga aberya lalo na ngayong peak season. We have not received any reports of breakdowns, no? Okay. Or any issues surrounding the baggage handling systems in all terminals. Sa ngayon, nasa 150,000 ang average na bilang ng mga pasahero araw-araw sa mga airport. Para naman sa buong holiday season, inaasahang papalo sa 4.3 million na mga pasahero ang gagamit ng mga paliparan. Nasa 4.5 million na mga pasahero naman ang inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga pantalan sa buong bansa hanggang January 5. Sa Manila North Port, sari-sari ang bitbit ng mga uuwi ng probinsya para sa Pasko. Si RJ, iuwi na ang alagang aso sa Palawan kasabay ng kanyang bakasyon doon. Doon na po siya for good. Iuwi ko na po siya. Ayon sa PPA, wala namang kinakansel ang mga biyahe sa mga pantalan sa harap ng pagkakaroon ng low pressure area sa May Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin mga biyahe natin sa pantalan. Of course, the suspensions is made by announcements by the Philippine Coast Guard. Sa December 22, ang inaasahan din nilang peak. Ayon sa shipping company na bumabiyahe dito, fully booked na ang mga biyahe ng kanilang barko hanggang December 24. Wala namang biyahe sa December 25 at balik operasyon na sila sa 26 ng Disyembre. Vicky, sa mga sandaling ito ay kung makikita nyo wala nang patid yung dating ng ating mga kababayan na babiyahe palabas ng Maynila at December 22 mas lalala pa yan. Ngayon medyo may hirapan na kayo pagpasok pila ng mga sasakyan. Paalala mo Vicky, pag domestic flight, yung dating 3 hours yung i-allot, 4 naman para sa mga international flights. Vicky? Sige, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Walang takas sa paninita ng mga tauhan ng MMDA ang mga inabutang sagabal sa kalsada. Tulad ng ilang nagtitinda sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Taguig. At dahil apektado ang kanilang kabuhayan, hindi napigilan ng ilang magalit at maging emosyonal. Nakatutok si June Veneracion. Sa bahagi ng C5 Road sa Taguig City, ang sinuyod ng MMDA sa kanilang clearing operations ngayong araw. Pero hindi ito naging madali dahil may mga pumalag na vendor. Pero wala rin sila nagawa. Tulad ng mag-asawang ito na nakuha na ng mesa ng clearing team. Pamasko nyo to, sir! Ito pa papasko nyo! Paano yung lamesa ko? Wala kaming dalawang matanda, wala magpakain sa amin! Kaya ganito lang pipilag kami sa bawal. Hindi naman kami naka-istorbo eh! May mga napaluha na lang. Meron ding sobra ang galit. Sir, bakit gano'n? Tumulong kayo! Hindi nyo manadala sa langit sa trabaho nyo! Kayo! Marami-daming problema ng gobyerno na yan. Kami pang mahihirap na trabahong marangal. Yan pang idudulot nila sa amin. Paano pag nagnakaw kami, ano sasabihin sa amin? Maghanap buhay kayo ng marangal. Ngayon na naghanap buhay, huli na parang nagnanakaw. Pero paliwanag ng MMDA, bawal magtinda sa laybay sa ilalim ng tulay dahil para lang ito sa emergency at silungan ng mga rider kapag umuulan. We're not anti-poor. It's just that we have to implement kung ano ang tama. Sa laybay din inabutan ng mga MMDA enforcer ang motorcycle taxi rider na ito na natutulog habang nakasampa sa motorsiklo. Hating gabi pa pala siya pumapasada. Hindi ka naman gaano magtatagal pagka isilong ka naman dito kasi may dahilan ko Pagod din sa biyahe, sir. Nakaigib lang talaga, no?
Ginising na lang namin, tapos kung okay na siya, alis na siya. Kung hindi pa, sige, pahinga muna. Pinagbigyan na lang siya ng enforcer. Pero yung mga hindi sapat ang dahilan sa iligal na pagparada, hindi pinalusot. Karating ko lang talaga. Bawal po pumarada dito kahit saglit lang po. Tulay po ito. Hindi namin po kasi alam kasi may lisensya ka. Kung may lisensya ka, alam mo dapat na bawal pumarada sa tulay. Kahit Pasko o Bagong Taon, hindi raw titigil ang MMDA para maibalik ang disiplina sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hindi kaiba sa mga nakalipas na eleksyon, inaasahan na rin daw ng COMELEC ang mga insidente ng vote buying sa 2025. At imbes sa mga payment platform, mas personal ang posibleng magiging abutan ng pera. Nakatutok si Maki Pulido. Ang bilihan ng boto parang singtanda ng halalan sa bansa at hindi maiiba sa parating na 2025 elections. Ini-expect natin sa darating na halalan, magiging talamak ang pamimili. Nagagamit na ang payment platforms ngayon sa bilihan ng boto. Pero tingin ni Garcia, sa 2025 elections, mas personal ang magiging abutan ng pera. Alam na raw kasi ng vote buyers na minomonitor na ito ng mismong payment platform na agad ire-report sa COMELEC. Pag ikaw nagpadala sa 20 tao at mahigit sa isang araw, sa isang transaksyon, pipresyong ka namin na engage sa vote buying. Sa pag-aaral daw ng Okta Research, hindi nagbebenta ng boto ang karamihan sa mga Pinoy. Pero kalimitan ang mga mahihirap na botante ang sinasamantala ng mga politiko. Maraming klase ng vote buying, pwedeng in cash or in kind. At kalimitan, binubuhos ito sa mga huling araw bago eleksyon, ayon sa political analyst na si Ranjit Rai. Instead of thinking long-term and thinking of big things like democracy, citizenship, and leadership, they look at the short term. It's a chance for us to eat. Mas madalas daw na boto ng buong pamilya ang binibili. Talamak daw ito sa local level o para sa mga posisyon halimbawa ng councilor, mayor, governor o congressman. There's a package given to the family to vote or not to vote. Certain communities and barangays that are not favorable, a local politician will try to either prevent them from voting or encourage them to vote. Sabi ng COMELEC, pinahihina ng vote buying ang integridad ng eleksyon. Kaya nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at NBI para mabantayan di lang ang vote buying, kundi iba pang paglabag sa election rules. Hindi ko sasabihin sa inyo ang gagawin naming action dahil malalaman na nila. Pero meron na po kaming plano. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasabay ng paghahanda sa Kapaskuhan, maging handa rin sa lagay ng panahon lalo't uulanin pa rin ang ilang lugar. Huling namata ng low pressure area sa coastal waters ng Vincenzo, Sagun, Zamboanga del Sur. Sabi ng Pag-asa, bumababa na ang tsansa nitong maging bagyo pero kahit manatiling LPA, posible pa rin itong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Umiiral din ang shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather para bukas, matitinding ulan pa rin ang bubuhos sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, pati sa halos buong Visayas at Mindanao, lalo po sa hapon. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa ilang Luzon kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, base sa inalabas na outlook ng Pag-asa, posibleng ulanin sa Linggo at Lunes ang Southern Luzon, Metro Manila, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May mahihinang ulan naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Bisperas ng Pasko, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Pagsapit ng mismong araw ng Pasko, may ulan pa rin sa Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula at Visayas. Pwede pang magkaroon ng pagbabago rito kaya patuloy na tumutok sa weather updates. Ramdam na po ang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw para sa mga uuwi pa norte sa Pasko. Pero bukod sa kalbaryong yan, problema rin doon ang insidente ng pamamato. Ang payo ng NLEX sa mga daraang motorista, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Ngayong araw hanggang bisperas ng Pasko, inaasahan ng North Luzon Expressway o NLEX ang buhos sa mga sasakyang panorte ngayong Kapaskuhan. Hapon pa inaasahan ang pagbigat ng trapiko pero sa magkabilang direksyon ng NLEX Valenzuela, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan magtatanghali pa lang.
Mas bumagal pa sa 10 to 20 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan mag-aalas 4 ng hapon sa southbound. Higit na mas mahaba ang build-up sa northbound pero nasa 20 hanggang 40 kph pa ang takbo. Kada araw, nasa 334,000 ang mga sasakyan na dumaraan sa NLEX. Na ngayong palapit ang Pasko ay inaasang aakyat sa 370,000 kada araw. 10% din ang inaasang taas ng volume ng sasakyan sa NLEX connector pati na sa SCTEX. Kaya may iba, ngayon pa lang, bumiyahi na pa probinsya para sa Pasko. Iniwasan namin sir yung traffic kasi ngayon nga medyo traffic na eh. Ay lalo na siguro kung medyo sa malapit na. Ang suhestyon ng NLEX, bumiyahe sa mga non-peak hours o alamin ang sitwasyon ng trapiko sa kanilang mga social media platforms. Binigay po natin itong mga time frame po ng mga peak period pero ina-advise din po natin sila na yun nga po kung mas maganda mag-monitor po sila yung current situation po ng traffic ng NLEX at sa yung connector road. Pero hindi lang traffic ang kalaban sa expressway. Minsan, pati ang mga pasaway na namamato sa mga overpass. Gaya ng sinapit ng dating Kapuso reporter na si Cedric Castillo sa NLEX Tabang Spur Road. Mabutit hindi nawala sa kontrol si Castillo, pero nagka-crack ang windshield sa kanyang sasakyan dahil sa pamamato. Nabalitaan ko dun sa area na yun, may namatay na before. Same insidente, binato yung windshield. So, message ko dun sa gumawa, imagine mo lang kung malala yung resulta ng ginawa mo, paano na lang yung pamilya, di ba? Habang buhay mo ng cargo yan. Ito yung Malis Overpass dito sa Giginto, Bulacan. Daanan nito ng mga pedestrian, ng mga motorsiklo, pati na ng tricycle. Napansin naman natin, may harang yung magkabilang gilid ng overpass. Pero yung pinakaibabaw nito, walang harang. Kaya naman pwede talaga magit siya ng bato o anumang bagay na siya namang nalalaglag dito sa mga motorista sa NLEX na kung minsan ay nakakapang biktima. Kapansin-pansin na may gwardya ng nagbabantay malapit sa overpass. Sabi ng NLEX, nagkipag-ugnayan sila sa PNP pati na sa LGU kaugnay sa insidente. Ipapaalam din daw sa pamunuan ng NLEX ang maaaring gawin sa nasabing overpass. Payo nila sa motorista na maaaring mabiktima ng pamamato. Maaari silang huminto sa medyo mas maliwanag po na parte at yun po, kailangan lang po alam nila yung hotline po namin para tumawag po kaagad. Para mapuntahan po kaagad sila ng aming mga personnel, ma-assist at maibigay ko ano po yung mga pangangailangan nila. Samantala, libreng makakadaan sa ilang expressway sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Sa anunsyo ng San Miguel Corporation, waive ang toll sa mga nabanggit na araw sa NAIA Expressway o NAIA X, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Magsisimula ito alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa mga biyaheng Bicol Region, kailangang magbaon ng mahabang pasensya. Ilang araw na kasing problema ang matinding traffic lalo sa bahagi ng Camarines Sur, dulot ng mga ginagawa sa kalsada. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nagmisulang parking lot ang bahaging ito ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi, Camarines Sur dahil sa haba ng traffic. Ilang araw nang ganito ang sitwasyon doon, kulang 1 linggo na lang bago ang Pasko. Kaya ang mga biyahero umaaray na sa tindi ng traffic. Kahapon po kami umalis doon alas 5 ng maga. Apo, sir! Dumating kami sa Lupi alas 6 kanina. Apo. 3 hours and a half kami bago nakatawid. Ang dating 1.5 oras na biyahe mula Lupi, Naga City, 5 hanggang 6 na oras na. Ang ilang bumiyahe naman mula Bicol at Visayas na papuntang Maynila, mahigit 3 oras nang naipit. Ang nasa likod ng katakot-takot na traffic na ito, mga ginagawang kalsada. Pagpasok pa lang sa unang bayan ng Camarines Sur, sasalubong agad sa mga biyahero ang butas-butas at bako-bakong daan. May mga bahaging 1 lane lang ang pwedeng daanan. Dagdag pa ang mga road at bridge widening projects. Kaninang umaga, may naaksidente pang 10-wheelers sa bayan. Yan ay matapos na iwasan ng driver ang nakatambak na mga bato sa kalsada. Tapos na ang clearing operation at naibalik na raw ang normal na daloy ng trapiko sa pinangyarihan ng aksidente ayon sa LTO.
Ayon sa DPWH Region 5, naiintindihan nila ang abalang dulot ng matinding traffic dahil sa mga ginagawa sa kalsada sa lugar. Ginagawa na raw nila ito ng remedyo para matiyak din ang kaligtasan ng publiko. Round the clock na rin ang paggawa para maipatupad ang mga hakbang kontra traffic. Ang LTO naman, nagpadala na rin ng mga enforcer para tumulong sa pagmamando ng daloy ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinuna ng isang grupo ang disenyo ng bagong perang polymer na inilabas ng Bangko Sentral kung saan hindi na mga bayani kundi mga hayop at halaman ng tampok. Ang paliwanag ng BSP sa pagtutok ni Jonathan Andal. Hindi na mga bayani at lider, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa 100 piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan Peacock Pheasant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Falianes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim at pinalitan ng Philippine Eagle. Pero pumalag ang grupong Atom o August 21 Movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito raw ang unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas noong martial law pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at lider. Sa loob daw ng higit 2 dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigi bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito. Pero sabi ng Bangko Sentral, sa ngayon, hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at lider. Gusto lang daw nilang i-promote din sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. It will co-circulate so our paper banknotes featuring our Philippine heroes will still be there. Ang aming stance talaga ay parehas na importante sa ating kultura at sa ating history, and so both are being honored and celebrated to our banknotes. Hawak ko na itong mga bagong pera o polymer banknote series na ilalabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula sa Lunes. Now, i-compare natin itong bagong 500 peso bill dito sa lumang 500 peso bill. Isa sa mga features ito para hindi mapeke, meron tong tinatawag na see-through window. Ito pong bulaklak sa gilid at itong BSP logo at Philippine seal sa kabilang gilid. Meron din itong metallic foil. Dito sa 500 peso bill, wala po niyan. Mas mahirap daw pekein yung ganito. Next, meron tong feature para sa mga visually impaired people. Pag hinawakan po ninyo yung itong taas ng 500 peso bill na bago, meron tong tinatawag na tactile dots. So, depende sa denomination kung ilan dots yung makakapanin nyo sa taas. So, for 500 peso bill, merong 4 dots. For 100 peso bill, merong 3 dots. 50 peso bill, merong 2 dots. At sa 1,000 bill ay merong 5 dots. Magaspang din yung texture ng hayop na fini-feature dito sa bawat denomination bill. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, itong mga bagong pera na gawa sa polymer ay pwedeng matupi, pwedeng malukot, pwedeng mabasa, pero huwag po ninyong paplansyahin. Pumunta kami sa trabaho market sa Maynila at hiningi ang opinyon ng mga nagtitinda roon na laging humahawak ng pera. Mas pabor to kasi kahit mabasa to, hindi to mapunit. Hindi pabor sa akin to kasi ito kasi pag medyo basa ang kamay mo nito, dumidikit. Wala, hindi mapepeke. Pero may isang vendor ang nakatanggap daw ng anay-pekeng 1,000 polymer bill. Mula sa isang mamimili, 3 araw lang ang nakararaan. Yung para sa visually impaired, tuldok lang siya na white. Opo. Wala kang masasalat, hindi katulad nito, oh. Ramdam na ramdam mo. Tapos yung mga parang silver dito sa pinaka-plastic, wala yung 1,000 dito. Tapos yung logo, yung agila, nararamdaman mo siya eh. Yung pagkakaano dito, wala parang naka-laminated ng plastic. Dinulog namin ito sa Bangko Sentral at ang kanilang payo, i-report ang hinihinalang pekeng pera sa pinakamalapit na bangko o kaya sa mismong Bangko Sentral para raw kanilang masuri.
Aminado ang BSP, kumpara sa perang papel, mas mahal ang gastos sa polymer banknotes na sa Australia pa natin ipinaimprenta. Pero mas matipid naman daw ito kalaunan dahil mas matagal magagamit. Sabi ng BSP, kada 10 taon ang standard ng pagpapalit ng disenyo ng pera, 2010 pa mula nung ilabas ang New Generation Banknote Series. At dahil ito sa gusto natin na we are advanced, mas advanced tayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Matapos ang school activities, deserve na mga Tomasino na mag-enjoy sa kanilang annual UST Paskuhan ngayong gabi. Ang mga ganap doon sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Mel, nandito tayo sa Paskuhan concert ng mga taga-Uste. At ito ang culmination. Grabe energy. Kahit na ito ang pagtatapos na kanilang month-long Christmas celebration, ito'y tradisyon na ginagawa na ng UST simula pa 1991. Marunong talaga gumawa ng party ang mga taga-Uste. Kung ano ang energy sa stage, higit pa ang energy ng audience. It's the most anticipated event of the year po for the Tomasians. Naka-line up sa concert ang iba't ibang OPM acts tulad ng Sponge Cola, P-pop group na Alamat at singer na si Maki. Meron ding mga booth na may samut-saring carnival games, maging mga paraffol sa mga estudyante. Libre rin ang pagkain para sa mga UST students since pinaka-espesyal na event kaya pinaghahandaan ng mga estudyante. Reward din nila ito sa sarili para sa matagumpay na isang buwan ng outreach programs ng mga Tomasian sa kanilang komunidad, gaya ng kanilang Paskuhan Community Gift Giving Project na ibinahagi sa mga kapitbarangay, community police at traffic enforcers. Hindi nagkukulang ang UST dahil may Paskuhan. UST is not UST without Paskuhan. Mel, 3 p.m. pa nagsimula itong Paskuhan concert pero nakita mo naman yung energy ng Tomasian community sustained. Matatapos lamang itong kanilang event na ito past 9 p.m. daw sa isang engranding fireworks display. Merry Christmas, Tomasian! Merry Christmas po! Mel, balik na sa iyo. At Merry Christmas din sa inyong lahat dyan sa UST. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Bigat na traffic ang naranasan ng ilang motorista at commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila. Huling weekend na kasi bago magpasko, kaya marami ang mga naghahabol na mag-Christmas shopping. Mula po sa Ortigas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Email para sa mga naiinip na sa inyong mga hinihintay. Ipapakita ko po sa inyo kung saan sila posibleng natenga. Mula sa Himpapawid ay ganito po ang itsura ng EDSA northbound ngayong gabi. Pulang-pulang guhit dahil sa haba ng pila ng mga sasakyan na usad pagungang daloy. Halos mula na po yan sa Makati hanggang sa North EDSA sa Quezon City. Maging sa may Ortigas flyover, traffic din ang mga patungo sa direksyon ng Pasig at sa Antipolo. Ang dahilan, ayon pa rin sa MMDA, ang sabay-sabay na volume ng mga sasakyan na galing sa mga trabaho at sa mga mall. Sa EDSA lang halimbawa, ang maliliit na kalye na galing sa mga mall sa Ortigas at nakadugtong sa EDSA, kita po sa drone video na ito kung paano nagkakaroon ng choke point sa mga lugar na ito. Ang resulta, ang malawak na EDSA sumisikip dahil sa singitan ng mga sasakyan. Ang mga security guard ng mga mall pinatitigil pa mismo ang daloy ng sasakyan sa EDSA para makalabas yung mga sasakyan ng kanilang mga parokyano. Sa Guadalupe naman, hapon pa lang mabigat at halos wala ng galawan ang mga sasakyan sa may northbound lane. Kahit na mga motorsiklo hindi na makasingit sa grabing siksikan ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, hindi naman nila pinipigilan yung mga mall security na tumulong sa pagpapadaloy ng trapiko pero prioridad pa rin daw dapat ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Inihingan pa namin ng reaksyon ang pamunuan ng mall. Ang heavy-gate na traffic, kalbaryo sa lahat. Ang isang taxi driver na aking nakausap, kung wala lang daw pasahero, pipiliin na niyang gumilid muna kaysa magsayang ng gasolina sa EDSA.
Narito ang payag ng aking mga nakausap na naipit sa hebigat na traffic. Lugi na ba sa biyahe? Lugi po, sir. Wala nakikita to. Wala tayong magagawa. Di pa nasusolusyonan ng gobyerno. Okay naman kasi dumadami yung pasahero. Kaya lang, medyo mabagal yung takbo. Ayon sa MMDA, Emil, mainam pa rin gumamit ng mabuhay lanes dahil epektibo pa rin ito. Pero ang problema lang, marami sa ating mga motorista ay lalabas at lalabas pa rin sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA. Kaya naman talagang mahirap maiwasan ang holiday rush hour na heavy na trapiko ngayong Kapaskuhan. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Pangmalakas ang aksyon at drama scenes ang maasahan ng viewers sa upcoming Kapuso Sedeng Mga Batang Riles. At huge honor para sa cast na maging bahagi ng inaabangang series. At may live pa silang pasample ng kanilang acting sa media conference. Makichika kay Lars Santiago. Sagad-sagarang action training, acting workshop, at buong araw na taping. Pagkaraan ng ilang buwang paghanda, ipalalabas na ang inaabangang action drama series sa GMA Prime, ang Mga Batang Riles. Malaking karangalan para sa mga bida nitong sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Rowland, Rahil Birria, at Antonio Vinzon na ang kanilang series ang pambungad na show ng GMA para sa 2025. Yun yung masarap sa pakiramdam and excited na akong makarelate yung mga tao sa produktong ginawa po namin. Habang palapit na palapit yung airing na to, mas excited yung nararamdaman ko compared sa pressure. And alam ko na binigay namin yung lahat. Nandun po laging pressure, pero it's good pressure and na-excite po kami na makita nila yung pinaghirapan namin. Gagawin po namin yung 100% namin para sa show na to, para matuwa po kayo at marami kayong matututunan dito. Sobrang excited kami at ako personally na makita nyo ang bagong Miguel Tan Felix. Wow! Ang lugar na ito ang ating pinagmulan. Ang idinaos na media conference para sa Mga Batang Riles ay nagbukas sa live na drama kung saan ipinatikim ng mga artista ng serye ang magiging takbo ng kwento. Present sa press conference ang 5 bida at iba pang kasama nilang bituin tulad nina Diana Zubiri, Ronnie Ricketts, Zephanie, Roderick Paulate at Desiree Del Valle. Full support din ang GMA Network Entertainment Group sa pangunguna ni Senior Vice President Lilibes Razonable at iba pang executives. Batang Riles! Batang Riles! Mga victorious na sila! Mga victorious! Bukod sa drama, action-packed din ang serye. May kanya-kanya kaming kakayanan. Ako, masishare ko lang ako dito, tech savvy. Muay Thai and yun po, boxing. Sample? Huh? Parkour skills ni Kidlat. Yun yung edge niya sa mga kalaban niya. Pera Pera yung specialty ni Matos dito Pera, pero kung di pera, wrestling. Grateful ako kanila, Direk tsaka si Ronnie, na I was able to implement yung boxing skills ko in real life dito sa show, kaya hinayaan nila ako na gamitin yun sa show. Kahit busy sa series, may kanya-kanyang Christmas plans pa rin daw ang Mga Batang Riles. Ako po ay magpapahinga at magsispend time with family. Babalik po kami sa Davao, sa Padado, sa probinsya namin, para makapag-share ng blessings, para makapag-bonding ulit. First Christmas ko ulit na kasama yung mom ko dito sa Pilipinas. With family rin po, mag-Bacolod kasi first time ko may meet yung lola ko doon sa Bacolod. I'm happy po. Siyempre, maiba naman, family. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Good luck sa Christmas stress! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Malapit na yan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 5 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.
nakatuto kami 24 oras.